Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, ang puso po namin ay nagpapasalamat sa umaga pong ito. Marami pong salamat sa pag-extend niyo po ng aming pong buhay. At sa panibagong araw na ito, patuloy ka naming maitaas, mapasalamatan, madakila, mapapurihan. Lord God, patawad po kung meron man kaming nagawa, Panginoon, naisip, nasabi, na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo pong harapan. At sa umaga pong ito, maging marapat po kami, ang bawat isa po sa amin, sa aming pong pagsamba sa iyong kadakilaan. Salamat po, Panginoon. Alam po namin, meron kayong mensahe sa umaga pong ito. Anumang tangka at gagawin ng aming pong kaaway upang di po namin maunawa ng iyong mga salita, ay patuloy po namin sinasaway sa pangalan po ni Jesus. Lord God, pagpalain niyo po ang iyong pong mga salita, ang iyong mensahe sa umaga pong ito, patungkol po sa ministry, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, meron kang kapahayagan sa umaga pong ito. Ingatan niyo po, O Diyos, ang aming po mga kapatiran na padako sa lugar pong ito, at sila po ay aming po makasama sa aming pong pagpupurit, pagsamba sa umagang ito. Salamat po, Diyos, kayo ang maitaas, kayo ang mapapurihan. Gamitin niyo po ang inyo pong abang lingkod bilang daluyan ng inyo pong mensahe sa umaga pong ito. Nawa, O Diyos, patuloy niyo pong buksan ang aming pong pangunawa, ang aming pong pandinig, ang aming pong mga puso na pagsisidlan ng iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Ito pong aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Alam niyo po, habang ginagawa ko po ang mensahe ng Panginoon patungkol po sa ministry, ay natutuwa po ako sa ating pong iglesia dahil we are so blessed. We are so blessed. At papatunayan ko po sa inyo maya-maya kung bakit ko po sinabi na ang iglesia pong ito ay pinagpala ng ating pong Panginoon. Gaya po ng ating pong binasa dito po sa Mateo chapter 20 na bumaba ang ating Panginoong Jesus upang siya po ay maglingkod. Hindi ho pa para paglingkuran at ibigay ang kanyang buhay para po tubusin tayong lahat sa ating tiyak at walang kaduda-dudang kapahamakan. So, tingnan mo po muna natin, ano po bang ibig sabihin ng ministeryo? Sige po, tingnan ho natin. Ang salitang ministeryo ay nagmula sa salitang Griegong diakoneo, na ang hulugan ay maglingkod. O duleo, na ang ibig sabihin ay maglingkod bilang isang alipin. At kung nakita po natin itong picture na ito, makikita po natin ang ating pong Panginoon nung siya po ay naghugas ng paa, ng mga paa ng kanyang alagad. At makikita natin, bagamat siya ay Diyos, siya ay Panginoon, ginawa niya ang bagay pong ito upang ipakita at maging ehemplo ng bawat isa po sa atin yung patuloy na pagpapakumbaba. Marahil nga sa atin, lagi mo nating nire-remind na kung tayo man ay ginagamit ng ating pong Panginoon, ay patuloy po nating ibigay ang pasasalamat at pagpupuri sa ating Diyos. Dahil tayo po ay kasangkapan lamang ng ating Panginoon kung tayo man po ay gagamitin niya. So, ministeryo. So, ibig sabihin, ito pala ay napakahalaga. At ito po ang ibig sabihin, maglingkod. So, tayong lahat ay tinawag upang maglingkod. Amen po? Hindi lamang maglingkod, kundi maglingkod bilang isang alipin. Kung titignan natin yung picture na yan, pwede naman sabihin ni Lord, hugasan mo ang aking paa. Diyos ako Lord ako Pero hindi. Binigyan niya tayo ng example upang tularan ang bagay pong ito. Kaya po, kung titignan natin, siya po ay perfect, na model. Minsan tayo, tumitingin tayo sa kapwa po natin di ba? Pero minsan, nalulungkot tayo dahil may sabit
sumasablay kasi tao eh. Kaya wag ho tayong tumingin sa tao. No ho? Tumingin ho tayo sa ating Panginoon. At yun naman po ay sinasabi ng Biblia kasi lahat ho tayo ay nagkukulang, lahat ho tayo ay nagkakamali, lahat ho tayo ay nagkakasala. No? Ang tanging hindi nagkasala, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya po i-focus ho natin, no po, ang lahat po sa atin sa ating Panginoon. Amen po? Kaya nga po sabi diyan, maglingkod. Ibig sabihin sa English, servant. Kaya nga po sabi po, pag daw tayo po ay haharap sa Panginoon sa Judgment Day, hindi natin papakita yung ating po mga titulo, kung ano tinapos natin dito po sa lupa. No ho? Kundi tatanungin ho tayo ng ating Panginoon kung ano ang ginawa natin sa ating buhay nung tayo po ay nabubuhay pa dito sa lupa. Kung nagawa ho ba natin yung ating mandato bilang isang lingkod ng Panginoon. At sa umaga pong ito, patuloy ko pong ibabahagi po sa inyo, ministry. Unahin po natin, ano po ba yung ministry na nasa ating pong iglesia? Una po ay young professionals. Meron tayong ministry, no, ng mga young pro dito po sa ating pong iglesia. At salamat sa Panginoon sa pagkatawag niya sa ating pong mga young professional na ito na nasa ating pong iglesia. At alam ko po na ang bawat isa po sa kanila ay ginagamit ng ating Panginoon, no, sa paghahayag ng mga salita ng Diyos. Amen po ba? So sabi nga po, at patuloy po natin ini-encourage na kung saan ho tayo belong, sana nga po ay patuloy po tayong makadalo, patuloy tayong magkaroon ng commitment sa mga ganitong gawain upang tayo po ay lumakas sa ating pong pananampalataya. Amen po ba? Pagmasdan niyo po kung sino-sino po yan. No ho? At salamat sa Panginoon. Hindi lamang po sila at marami pa ang madadagdag, no po, sa kanila na makakakilala sa ating Panginoon. At alam po natin, sila po ay gagamitin ng Diyos. Amen? Ang young professional sa ating pong iglesia. Salamat, no? Ito po ay kalooban ng Panginoon na tayo po ay makapaglingkod. Saan man ho tayo belong? Kung ikaw ay young professional, tingin mo ikaw ay tinawag ng Panginoon dito, dito ho tayo. Amen? Tingnan ho natin yung susunod. Meron ho tayong badminton ministry. Sa hindi po nakakaalam, serve and smash. Naho? Hindi po siguro natin alam nung iba na meron hong mga gawain na kamukha po nito. No? Na sila po sa labas ng ating pong iglesia, sila po ay nagagamit po ng Panginoon. Amen po ba? Salamat sa Lord. At hindi ko mabilang kung ilan po sila. Sa dami. Baka sa susunod, hindi na ho kasya sa camera. Lalayo na ho kayo para magkasya sa screen ng inyong camera. Naho? At maraming salamat po sa buhay po nila na sila po ay patuloy din namang nagagamit ng ating pong Panginoon. At ito rin ay isang kalooban ng Panginoon, no? Sa mga anak ng Diyos na ito sa pamamagitan ng paglalaro ng badminton. Hindi lang pang sports no? Pang Lord pa. Hindi lang kalakasang pisikal, kundi kalakasang spiritual. At yun po ay layon ng ating pong Panginoon to fulfill yung pagkatawag po sa atin ng ating pong Panginoon. Kung sa tingin natin, dito tayo tinawag, tayo po ay makipag-participate at patuloy na magamit ng ating Panginoon dito po sa larangan ng ganitong activity. Ang next po, salamat, meron tayong prison ministry or jail ministry na patuloy na umaabot, no, sa mga taong nakagawa ng hindi po, alam mo natin yan. At salamat sa Panginoon, nagagamit ang part ng iglesia pong ito
sa ganitong gawain. Sabi ko nga, minsan isip ko mag-house to house. Sa pag nag-house to house po at nag-share ng salita ng Panginoon, ilan po ang mababahaginan? 2, 3. Pero pag dito po nagpunta, ang dami. One time lang. Sabi, one time, big time. Ang dami mo nang masisira ng Word of God at hindi ka napupunta sa bahay-bahay. Amen? Eto na, instant na. Instant salvation. Dahil ito ang kalooban ng Diyos na ang bawat isa ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po panawagan ho, kung meron man hong kababaihan na kinakatok ng Panginoon, ito na yung pagkakataon na tayo po'y paggamit kay Lord. Kasi po kahit sa kababaihan, kalalakihan pa rin ho ang nagsishare ng Word of God. Kaya nga po, panalangin natin, Lord, kung ako ay isang kababaihan, ako ba ay tinatawag mo upang magpatotoo sa mga kababaihang ito? Na magbahagi ng iyong kabutihan kung ano ang ginawa mo sa aking buhay. Prison ministry or jail ministry. Ito na yun eh. Ito na yung kaganapan ng ating paglilingkod. No? Minsan sabi, lumabas ho tayo doon sa comfort zone ho natin. Kaya po sabi ko nga, kung mayroong pagkakataon, at salamat nagkaroon ng pagkakataon na tayo po ay magamit sa ganitong gawain. Purihin ng Panginoon. No? Jail ministry or prison ministry. Let's grab the opportunity na tayo po ay patuloy na magamit ng Panginoon sa anumang kaparaanan na kung saan doon po tayo tinawag ng ating Diyos. Ang next po, meron ho tayong jogging ministry. Na twice a month ay nagkakaroon ho tayo ng gawain dyan po sa Kubo. Sa kabilang iskinita lang. Kaya po, hindi lang pang sports, hindi lang pang physical, pang spiritual din naman. At yun ang kailangan po natin. Salamat sa Panginoon at nagagamit ang iglesyang ito sa miyembro po natin na makapagbahagi at makapag-share ng Word of God sa mga tao. Let's encourage one another. Ito po yung kalooban ni Lord. Maging matatag ang bawat isa. Alam naman ho natin, kabi-kabila ang mga problema. Sabi ko nga, kahit saan ka pumihit, may problema. Kaya let's encourage one another na tayo po yung makapagpatuloy. Bakit to? Kasi yung iba ayaw na magpatuloy. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Gagamitin ho tayo ni Lord ang bawat isa po sa atin. Anumang ministry ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, patuloy ho natin itong maganap nang mayroong pong patuloy na pagpapakumbaba sa ating pong mga puso. Dahil alam naman natin, si Lord yung pinaglilingkuran ho natin. Amen. Kasi, sa Kanya naman ho tayo magsusulit eh. Di ho ba? Ang buhay na ito na ipinahiram lang ho sa atin. Pahiram lang ho sa atin to, hindi naman ho atin to eh. Kahapon ho, sabi ko po, sino ho ba bumibili ng mga gamit ho dito na hindi nagagamit? Yung bili ng gamit, hindi ginagamit? Meron ho bang ganon? Meron. Nakita mo lang, binili mo. In-stock mo lang, hindi mo ginamit. Meron ba kayong kilala, bumili ng maraming sapatos, naka-display sa bahay? Hindi ho nagagamit? Naka-aircon? Collectibles. Collection ng sapatos. Bili ng bili, mamahaling sapatos, pero hindi naman nagagamit lahat. Sayang. Sabihin natin sayang.
Sayang talaga, binili mo magkano yung original? Magkano ang sapatos mo ngayon na Jordan? Pang basketball, ilang libo? Ang daming sapatos, di ba? Hindi naman nagagamit. Sayang. Sabi ko, Lord, yung buhay ko, hindi lang libo yung pinantubos mo sa akin, yung halaga ng pinantubos mo sa akin. At sabi ko, sayang ang buhay na ito kung hindi magagamit ni Lord. Amen. Kaya po Lord, sabi ko, hanggang may lakas po ako, hanggang nakakalakad po ako, hanggang malinaw pa yung mata ko, hindi lang use me, use us for your glory. Next po. Meron ho tayong online Bible study ministry. Everybody dyan, welcome. Lagi ho tayong nag-i-encourage. May gawain ho tayo. Huwag ho tayo magsawa na mag-encourage, mag-remind sa bawat isa. Attend ho tayo. Attend ho tayo ng mga gawain. For us to grow. For us to know ano po ba yung plano pa ng Diyos sa atin. Amen. Salamat sa Lord. Merong isang kababaihan, minsan dalawa. Hindi lamang ho ito gawain po ng kalalakihan. It's a ministry. Everybody is welcome. Kabataan ka man, welcome po kayo to join. No? At maraming salamat. May mga tanong na kailangan sagutin. At salamat sa Lord, nasasagot po ito sa tulong ng Panginoon para maliwanagan yung mga katanungan ito. No? Kasi sa buhay ho natin, minsan may tanong ho tayo. Tama ho ba? At sa tulong ng Panginoon, sa kanyang mga salita, ito po ay masagot at mahakbangan at magpatatag ng kanyang pananampalataya. No po? Kailangan ho natin ang bawat isa. Sabi nga po, no man is an island. Alam mo natin yun. Ulitin ko ho ang encouragement. Kung saan ho tayo bilong, sana ho ay makapag-participate ho tayo. Sama-sama ho tayong magkakaroon ng encouragement. Sama-sama ho tayong magpapalakasan. No ho? Tayo po yung makalakad ayon sa kalooban at plano ng Diyos sa buhay po natin. No ho? Kung kabataan ka man, attend ho tayo sa kabataan. Pero yung ibang kabataan nga, nasa kalalakihan na. Praise God! Kulang na lang. Di ho ba? Mga ganong bagay ba? Nagle-level up agad. Gustong-gusto na pumunta ng kalalakihan. Darating ho tayo dyan. Purihin ang Panginoon. No? Kasi encouragement. Imagine po natin, nasa young pro pa lang, gusto na lumipas sa kalalakihan. Kalalakihan naman yun ah. Kahit wala ka pang asawa, pwede kang sumama sa kalalakihan kasi lalaki ka eh. Hindi naman porke sinabing kalalakihan, yun lang may asawa. Amen? Pwede ho kayong mag-join. Pwede ho kayong umupo pagka may men's fellowship po dyan after ng service. Pwede po kasi lalaki ho kayo eh. Ay ibang kababaihan, pwede. Meron pong gawain ng kababaihan. At hindi nalilimatan, again, na ang kababaihan ay puro may asawa lang. Hindi ho. Babae ka, dalaga ka man, pwede kang makijoin. Kung gusto mo mag-level up, young pro ka, oy, parang gusto ko na mag-level up, pwede yun. Sabihin mo sa katabi mo, pwede yun. Total, ang ginagawa natin is encouragement. Pagpapalakas sa ating pong relasyon sa ating Panginoon. At kung paano tayo magagamit ni Lord. Purihin si Lord, no? Every Thursday evening, 8 o'clock, mark your calendar. No? Hindi po ito one time. Sabi nga, recurring po ito. Every Thursday evening, meron pong online Bible study po tayo. No? Salamat sa Lord. Sana nga po ay madaluhan ho natin to.
Kasi dati ang problema natin, pandemic, di ba? Pagpunta sa lugar, eto online na. Kahit nasaan ho tayo, pwede ho tayong dumalo. Ang tanong lang ho, yung available time ho, kung available ho tayo. Yun na lang ho ang tanong. Pero kung kahit nasaan ho tayo, pwede ho tayong dumalo, provided naka wifi at may load ho tayo. Kasi pag wala ho tayong load, hindi tayo makakasama sa online. No ho? So purihin si Lord. Patuloy ho nating ipanalangin po ito. At salamat sa Lord, pinalalago niya po yung gawain pong ito. At patuloy pong ang papuri ay sa Kanya. Next po, meron tayong children's ministry. Amen? Nabibilang na ho ba natin kung ilan na yung ministry ng iglesia pong ito? Purihin si Lord. No? Siguro nga sa iba, hindi alam, hindi alintana, pero meron at meron. Mga batang ito, sabi ni Jose Rizal? Ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Pero babaguhin na ho natin yan. Ang kabataang Kristiyano na may takot sa Diyos ang siyang pag-asa ng bayan. Bago na. Bakit? Para medyo obsolete na yung kasabihan ni Jose Rizal. Ang kabataan daw ang siyang pag-asa ng bayan. So bago na, no? Ang kabataang Kristiyano na may takot sa Diyos ang siyang pag-asa ng bayan. Children's ministry. Kaya itong mga batang ito na nagsisipaglaki, lumalaki po sila. Nakita po natin, ilang taon na nakalipas, di ba? Nagsasayawan dito, doon sa Maria Leni, ngayon nalalaki na. Nahihiya ng sumayaw kasi dalagat binata na. Ang bilis ng panahon. And praise God, merong natatanim na salita sa kanilang mga kaisipan. At sino ang magtatanim sa kanila ng mga salitang nanggagaling po sa salita po ng Diyos, kundi tayo na nauna na sa kanila. Ang problema, kung ang mga batang ito walang magtuturo sa kanila. Pero praise God, merong tumatayo sa iglesyang ito upang turuan ang mga batang ito na sa kanilang paglaki, dala-dala po nila ang salita ng ating Panginoon. Children's ministry. So napakahalaga ng mga ministering ito dahil ang ating pong tema ay divine ministry. Hindi lang po ito secular ministry. Hindi lang po ito pangmundong ministry. Kundi ang ministry pong ito ay gawain ng ating Panginoon na kailangan nabigyan ng atensyon. Hindi ko alam kung meron pa ho nito. Next po. Basketball ministry. Meron pa ho bang basketball ministry? Wala na. Pero ang nakakatuwa dito, nagkaroon tayo ng basketball ministry. Tama po ba? And why not? Naibalik. Kung itong kalooban ni Lord, bakit hindi natin ibalik? Total, nahandito na. Di ba? Napag-usapan na natin. Bakit hindi natin ibalik? At yung mga manlalarong ito ay madala uli sa Panginoon. Ma-revive kung sino-sino yung mga tumanggap sa ating Panginoon. Minsan yung nakakalungkot no po. May mga gawain, minsan nawawala, nagsasara, nakakalungkot. Imbis na lumago, pababa. No ho? So sa atin po bilang tinawag ng ating Panginoon, sa ating pong paglilingkod, tayo po ay patuloy na lumalago. Amen? Patuloy po tayong lumalago sa larangan ng pagsiserve at paglilingkod sa ating Panginoon. May dahilan kung bakit ito nangyari ang bagay pong ito. Gumawa marahil ang kaaway. Pero papayag ho ba tayo na manaig ang kaaway? At mahinto ang gawain ng Panginoon? Huwag ho tayong pumayag. Kasi nandadamay lang yung kaaway natin Talunan na siya. Naghahatak lang siya. Nandadamay lang siya ng kasama niya na maparusahan. Because we have God,
Mag-stand ho tayo, Lord. Alam ko, sasamahan niyo po kami. At hindi kami papayag na ang gawain ng Panginoon ay mawala. Alam niyo po, mayroong ginagamit si Lord sa mga gawain ito. At napapalakas ang gawain kung mayroong tatayo. Amen po ba? At ito po ang aking pong sasabihin, napakahalaga ng mga namumuno, ng mga leaders sa mga ministry pong ito. Napakahalaga. Patuloy ho natin silang idalangin. Bakit po? Kasi po, pagka nawala ang gawain pong ito, apektado ang leaders. Apektado ang gawain. Apektado yung mga kasama, no, doon sa involved doon sa gawain iyon. At kung isipin natin, nakakatuwa po ba na masira ang gawain? Isang ganun lang ng ating pong kaaway, sira yung gawain. Huwag mo tayong pumayag. God is with us. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa ating kaaway. Kaya huwag mo tayong pumayag na kung sinisira man ng ating yung gawain po, no, na pinagkatiwala po sa atin, huwag mo tayong pumayag na sirain instantly ng ating pong kaaway. Kung titingnan mo natin, ang tagal na. Posible na matagal na ang gawain ito. Huwag ho tayong pumayag na sa ganung paraan, sa sandaling paraan na ganun, masisira ang gawain ng Panginoon. Huwag ho tayong pumayag. Kasi, ginagawa naman natin to para sa Lord eh. At kung isipin natin, papayag ba tayong masira ang gawain ng Panginoon? Next po. Media ministry. Continue pa ho ba ang media ministry ng TLOP? Amen. May mga nagpo-post, may mga nagki-create ng mga content, no? Sa TLOP page. Praise God. Merong tinatayo si Lord. Mga kapatid, huwag niyong isipin na hindi tayo nakikita ni Lord sa ating pong mga ginagawa. Alam ni Lord yung pagpapagal natin. Alam ni Lord yung katyagaan natin. Alam ni Lord na nahihirapan tayo. Pero magpatuloy ho tayo sa paggawa po nito dahil alam natin si Lord yung ating pong pinaglilingkuran. Amen? Media ministry. Importante ho ito. Kasi po, kung walang media ministry, baka wala akong PowerPoint. Walang mag-ooperate. Walang magpo-post sa TLOP page. Ano ba ang nangyayari? Ano ba ang update na nakakapag-encourage sa bawat isa? Makita ko to ay may gawain, praise God. Ang sama, ba't wala nang nagpo-post? Ay baka wala na yung church. Na-dissolve. Di ba? Let's continue encourage one another. No? Makita, praise God. Patuloy silang lumalago. Hindi lamang sa kaalaman, kundi dumadami sila sa bilang. Marami ang nakakakilala sa Panginoon. Minsan may mga discouragement. Totoo po yun. Pero wag ho tayong pumayag na ma-discourage ho tayo. Labanan ho natin ang ating kaaway at lalayo siya. Labanan ho natin siya by means of prayer. Sa pananalangin. Patuloy ho tayong manalangin sa ating Panginoon. Next po, music ministry. Salamat po sa gift ng ating Panginoon sa mga tinig na ibinigay sa ating pong praise and worship, no, na umaawit. Marami pong salamat, no? At ibinabalik ko natin sa Diyos ang mga tinig na ito. No, alam naman natin, kay Lord galing to. Amen. At karapat dapat lang na ibalik ko natin ang papuri, anuman ang nasa atin, balik ko natin sa ating Panginoon. No? Kaya sa talent na nagbigay nito, si Lord, patuloy ho natin maibalik sa Kanya. Kung hindi ho natin maibabalik ho ito, kasi pagsusulit ho natin to. Di ba? Ang next po, women's ministry. So kanina nasabi ho natin, kababaihan. So hindi to limitado, no?
Kung ikaw, sabi mo, hindi, young pro pa lang ako eh. Pwede ka naman mag-join. No? Kung nase-sense mo na, parang gusto ko na mag-level up pa. Why not? No? Salamat sa Lord. Hindi naman sabihin natin kababaihan ay kailangan may asawa. No? Kundi ang kababaihan, kung ikaw ay babae, pwede ka sa gawain ito. At next po, yan, meron din tayong men's ministry. No? Salamat sa Lord. Kumpleto ba yung ministry na pinagkatiwala ng Diyos sa TLOP? Meron tayong mga outreach, no? Sa bayan. Meron ho. Di ba? Meron tayong online prayer meeting before. Ngayon, face-to-face na. Marami ho tayong mga gawain na sana po ay maka-involve ho tayo, no? Sa mga gawain ito upang tayo po ay patuloy na lumakas, patuloy ho tayong lumalim sa ating pong pagkakilala at pagkaunawa sa salita po ng Panginoon, sa ating pong paglilingkod, sa pagkatawag niya po sa ating pong mga buhay. At ang purpose po nito, ang purpose po ng mga ministries na ito ay to glorify si God. Glorify our God sa mga ministry na nabanggit ho natin. Salamat sa Lord, maraming palang ministry ang iglesia pong ito. Kaya po kanina, bago po ang message, sinabi ko na nabe-bless po ako sa iglesia pong ito dahil maraming ministry ang iglesyang ito. Hindi lamang sa loob ng iglesia pong ito, maging sa labas ng iglesia pong ito, nandun po ang ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng ating pong Panginoon at nawa hanggang sa wakas ay maganap po natin. Mainit po nating nagagawa ang mga bagay pong ito dahil kung hindi, naging maligamgam ho tayo at naging malamig ho tayo sa ating pong paglilingkod, sa ating relasyon sa ating Panginoon, isusuka po tayo ng ating Diyos. Meron pong group ministry, meron po tayong individual ministry. Personal or individual ministry. Ano po ibig sabihin po nito? Na kahit saan po tayo dali ng ating Panginoon, pwede niya ho tayong magamit. Hindi lamang paglinggo, may fellowship, kundi pagkatapos ng Sunday service, pagkatapos ng gawain, saan man ho tayo dali ng ating Panginoon, anumang oras ho tayo gamitin ng ating Panginoon, may magagawa ho tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Parang wala nag-amen. Di ba? Kahit saan ho tayo dali ng Panginoon, nasa eskwelahan ka ba? Pwede kang gamitin ni Lord bilang isang estudyante, no? Ikaw ay asin at ilaw ng sanlibutan na maghayag ka. Diba? Kung ikaw ay nasa outing, may mga kasama kang hindi mo kakilala, no? Pero kagrupo mo, hindi mo ka-close, pwede kang gamitin ni Lord. Amen po ba? Kaya anywhere, anytime, no, pwede tayong gamitin ni Lord kung tayo po ay available. Availability, isa rin po itong requirement, isa rin po itong hinahanap ng ating Panginoon sa ating pong paglilingkod po sa Kanya. Personal, individual ministry. Sabi ng unang Pedro, next po. Unang Pedro 4:10-11, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo, ito po sabi gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So ito po ay napag-usapan last week na po sa kalalakihan. Ano man yung tinanggap po nating gift galing sa Lord, no, ay magamit po natin sa kapakinabangan, sa pagpapalakasan. No? Verse 11, ang nangangaral ay dapat
salita ng Diyos ang ipinapangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay, siya'y papurihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. So lahat po tayo ay may kaloob. Iba-iba nga lang ng kaloob. At ang sabi po dito ay gamitin ho natin ito sa kapakinabangan. Kung napanood nyo po yung usapan po patungkol po sa flood control, meron po nagsabi po doon, kung yun daw pong katalinuhan nila ay ginamit sa kabutihan, wala hong baha. Kaya rin yung katalinuhan nila, isa iba nila ginamit eh. Di ba? Ito po ay nangyayari sa ating pong kapaligiran. Na kung may power ka, gamitin mo sa kabutihan. Kasi iba, may power, hindi naman sa kabutihan nagagamit, kundi sa kasamaan. Pero anyway, mayroong judgment day, mayroong paghusga at paghukom na mangyayari. Kung sila po ay nakaligtas dito sa lupa, sa langit, hindi sila makakaligtas. Amen po ba? Kaya po tayo po na tinawag ng ating Panginoon, tayo po ay magdare-diretso lang sa pagsunod sa Kanya at hindi magdare-diretso sa pagsuway. Dahil alam naman natin, sa ating pong pagsuway, meron po tayong may consequences na tayo po ay magaganap po sa atin, sa ating pong pagsuway sa ating pong Panginoon. At alam naman natin, sa ating pagsunod, meron po tayong hindi hintay na biyaya galing po sa ating pong Panginoon. Ang susunod po ay, tingnan natin, ano ba yung ministry ng ating Panginoon? Kasi kung tayo po may ministry dito, si Lord Jesus Christ, meron ding ministry, bakit ba siya nandito sa lupa? Bakit ba siya nagkatawang tao? No? At alam natin, may purpose, may dahilan kung bakit siya bumaba dito sa lupa. At ako po ay naniniwala na may dahilan din ho si Lord sa atin kung bakit po tayo tinawag bilang mananampalataya. No? May purpose, may reason, may dahilan. Bakit po tayo nandito? Bakit po tayo nakikinig ng kanyang mga salita? Bakit po tayo natuturuan ng salita na galing po sa Biblia? For us to understand ano ang plano ng Diyos sa atin. No po? Ano yung ating pong dapat gawin para po patuloy po nating mapaluguran ang ating pong Panginoon. Sabi po ng mga scholars, no po, nag-start po ang ministry ng ating Panginoong Hesus around 30 years old. Sino po dito ang below 30 years old na may ministry na? Taas ang kamay. Praise God. Kung baga, naunahan nyo, no? Yung ministry ni Lord. Kasi si Lord, 30 years old nung nag-ministry po siya. Pero sa atin, sabi ko nga, mapalad tong iglesia pong ito, wala pang 30 years old, nagmi-ministeryo na. Amen. Diba? At hindi natin pagsisisihan ang bagay pong ito. Dahil po yung ating pong ginagawa para sa Panginoon ay iniipon po natin sa langit. May amen po ba dyan? After His baptism, Jesus immediately began preaching, teaching, and performing miracles like healing and casting out demons, and ultimately offering salvation. The Gospels are filled with accounts of this early phase of His ministry, demonstrating His authority and compassion. In Matthew 4:17, He began preaching saying, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." Dito sa English translation, may napo na po ako. Sabi, repent for the kingdom of heaven has come near. Sa Tagalog version, sabi po dito, magsisi kayo at talikuran. Not just repent.
Tama po ba? Hindi lamang po pagre-repent, no? Kundi pagtalikod, kasabay po nito ang pagtalikod. Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. No? The age of 30 symbolizes the beginning of his active role in bringing God's message to the people. So dito po siya naging active, no? Paghahayag niya ng salita ng Panginoon, siya po ay naglalakad, siya po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. At praise God, tayo po sa ating pong kapanahunan, sumasakay tayo ng tricycle, sumasakay tayo ng jeep, meron tayong sinasakyan para makapagbahagi ng Word of God. Meron pong cellphone, maraming means na tayo po ay makapag-share ng Word of God. Pero si Jesus Christ, siya po ay naglalakad lamang. No? Nung siya po ay nagsimulang magministeryo, ginawa niya yung ministry dito po sa lupa. Emphasizing that it's never too late to begin a significant calling sa buhay po natin to answer God's invitation into action. God's invitation into action. Hindi lang nanatiling invitation, kundi may kalakip na aksyon. May kalakip na pagtugon sa ating pagkatawag. Purihin po ang ating Panginoon. Tingnan po natin, next slide. Ang pangangaral at pagpapagaling ni Jesus. Kung ang Panginoong Jesus natin ay nagpagaling noon, pwede pa rin siya magpagaling ngayon. Amen po ba? Kasi hindi naman siya nagbabago eh. Marahil ang kapaligiran ho natin, nagbabago. Sa technology lang ho natin, nakita ho natin ang bilis ng pagbabago. Sa atin, ang itsura natin, nagbabago. Dati wala akong puti, ngayon marami na akong puti. Dati medyo, ang balat natin medyo diretso pa, banat pa. Pero dumarating ang pagkakataon at ang oras na kumukulubot ng ating po mga balat. That's changes. No? Pero si Lord, siya po yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman na hindi po nagbabago. Siya po yung nangaral, siya po ay nagpagaling ng may sakit at karamdaman. Next slide po. Dito po sa Mateo 4:23 hanggang 45, sabi diyan, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. No, hindi lamang siya nagpunta sa Galilea, nagpunta rin siya sa Judea at sa Jerusalem. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi ho natin malalamangan si Lord sa paglilingkod ho natin kasi ginawa niya na po ito noon pa. No po? Ginawa niya to noon pa. At hanggang ngayon, ang gusto niya ay patuloy itong maganap dahil ang gusto niya, ang lahat po ay makakilala sa ating pong Diyos at magkaroon ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Sabi ko nga po sa inyo, kung si Lord nagpagaling before, kaya niya ring magpagaling ngayon. Ano man ang ating pong karamdaman, ano man ang ating pong sakit sa mga oras pong ito, kayang-kayang gamutin ng ating Panginoon. Kayang-kaya niya po tayong pagalingin. Verse 24, ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya, at mga paralitiko. Ito ang misyon niya. Ito ang kanyang ministry nang siya po ay bumaba dito sa lupa. Salamat sa Lord, ginanap niya ang kanyang gawain. Ginanap niya ang kanyang gawain. Nagpagaling, hindi lamang physically, kundi siya po ay nagpalayas pa ng demonyo. Pagka ganito yung usapan, naalala ko yung ating mission no? Yung
Yung grabe, nasa loob na ng simbahan, sumusunod pa. Yung masamang espiritu. Grabe. Ilang years na ba yon? 2 babae, di ba? Kung natin po natatanda, 2 babae po yun. At ito'y totoo. Ito'y totoo. Meron tayong mga kaaway na hindi natin nakikita. Pero yung nakikita ho natin, hindi yan ang kaaway natin. Hindi yan ang kaaway natin. Sabi nga ni Lord, ibigin natin yung ating kapwa eh. Kaya lang, kumikilos ang kaaway, gusto niyang sirain ang relasyon, yung samahan, kaya kikilos ang kaaway. Nagmumove siya. Minsan di natin alam. That's why we need prayer. We need to pray. I-ask natin yung kanyang pagkilos. Kung ang espiritong ito na naghahari sa ating pong kapaligiran, ang espiritu makakagapi dito, walang iba kundi ang banal na espiritu na galing sa ating Panginoon. Kaya nga spiritual battle eh. Hindi natin alam, minsan nakikipagdigma na tayo spiritually. Hindi natin alam yun kasi hindi naman natin nakikita eh. Pero mararamdaman yon ng mga taong close sa Diyos. Alam niya na siya ay nakikipagdigma na sa kaaway. Amen po ba? Kasi spiritual yung pinag-uusapan natin eh. At nawa patuloy po natin itong maunawaan na we are in the field of battle spiritually, not physically. Eh kung physical lang, di wala tayong laban sa ibang bansa. Padalan lang tayo ng mga jet fighter dyan, mga bomba, wala tayong magagawa eh. Pero this is spiritual battle. Na sana palagi po tayong nananalo at na-overcome po natin kung ano man ang ginagawa ng ating kaaway. Minsan sa ating sarili, nakakilos siya. Minsan sa ating pamilya, nakakilos siya. Minsan sa ating pong opisina, sa trabaho natin, and even minsan dito sa loob ng church, nakakakilos siya. Huwag nating hayaan na makakilos ang kaaway na ito sa ating pong mga buhay. Tuloy po natin. Sabi diyan, silang lahat ay kanyang pinagaling. Verse 25, dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Sabi ko, Lord, sana sumusunod kami sa inyo, hindi lamang sa kagalingan at sa biyaya. Kasi pag walang kagalingan at biyaya, tayo pa rin kaya ay susunod sa ating pong Diyos. Kahit walang kagalingan, kahit walang biyaya, tayo po ay susunod sa ating Panginoon. Bakit? Kasi siya ang Diyos ng mga Diyos. Siya ang hari ng mga hari. At walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Dahil ang buhay na ito ay para sa Kanya. Kaya susunod ako, susunod tayo, may biyaya man, wala, may kagalingan man, o wala, susunod tayo sa ating pong Panginoon. Siguro nga itong mga taong ito, kaya sila sinundan, kasi may matatanggap sila. Kagalingan. Pero kung titignan natin, ang tanong, kung wala kayang kagalingan, kung wala kayang biyaya, kung wala kayang miracle, susunod kaya sila sa Panginoon? Sa tingin po ninyo. At yun, ang wag sanang mangyari sa ating kapanahunan. Na kaya lang ho tayo sumusunod sa Panginoon dahil may makukuha ho tayo. May benefits ho tayo. Kung di susunod tayo sa Panginoon, meron man o wala. Pero, sa ating pagsunod, hindi po pwede na hindi ka i-bless ng ating Panginoon. Makita lamang ng Diyos yung motibo ng ating po mga puso. Alam niya ang lahat ng bagay at wala pong maitatago sa kanyang harapan. Next po. So dito, makita natin, siya po ay nagpagaling, no? Nang inaalihan ng masamang espiritu. Sige, next po. Marcos 5,
Kung kayo pa'y may Biblia, pwede nyo pong sundan, pwede nyo pong i-highlight. No? Ang sabi dyan sa verse 1, dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Geraseno. Nang bumaba siya sa bangka, isang lalaki na may masamang espiritu ang agad na sumalubong sa kanya mula sa mga libingan. Siya ay naninirahan sa mga libingan at wala nang makapigil sa kanya kahit na may tanikala. So malakas po ito. Malakas. Sapagkat madalas na siya ay ginagapos ng mga kadena at mga tanikala. Ngunit nilalagot niya ang mga tanikala. At pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Grabe ang lakas po nito. Sa gabi't araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. So walang magawa, ano? Nang matanaw siya ni Jesus sa malayo, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba. Kaya nga lahat ng labi no? Lahat ng tuhod, no? Luluhod sa kanya. Magpupuri at sasabing siya ay ating Panginoon. Verse 7, siya'y sumigaw ng may malakas na tinig. Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus? Anak ng kataas-taasang Diyos. So kilala niya ang ating Panginoong Jesus. Ipinapakiusap ko sa iyo alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong yan, ikaw na masamang espiritu. So ngayon, hindi na visible itong mga ganito no? May nabalitaan ba tayo lately na naalihan ng masamang espiritu? Wala, no? Walang balita ngayon, silent. Pero that's biblical na ito po ay totoo. Marahil hindi ho natin ito nababalitaan, pero alam natin na minsan kumikilos ang masamang espiritu sa buhay po natin. Hindi lang sa buhay natin, minsan sa buhay ng mga kakilala natin. Di ba? At kailangan uli nito, babalik uli tayo sa pananalangin. Babalik uli tayo doon sa ating pong weapon, sa pananalangin at sa salita ng ating pong Panginoon. Ang sabi po dito, verse 9, at tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Hindi ibig sabihin, hindi alam ng Panginoong Jesus ang kanyang pangalan. Sumagot siya, Lehiyon, ang pangalan ko sapagkat marami kami. So, hindi lang isa na masamang espiritu ang nandito sa taong ito, ang nakaanib sa taong ito, kundi maraming espiritu, maraming masasamang espiritu ang nasa taong ito, kaya siya po ay malakas. Ngayon, isa akong Kristiyano na pwedeng madaig. Kung wala si Lord, hindi natin kakayanin ang masamang espiritu nito. That's why, maraming Kristiyano minsan ang lupaypay. Medyo talunan. Medyo talunan. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag na patalo. Sige, sabi mo, huwag kang papayag na patalo sa ating kaaway. Kasi sinasabi natin, God is with us. God is with us. God is with us. Ang Diyos ay panig sa atin. Sino pa ang laban sa atin? Okay, tuloy ho natin. Sabi po dito, verse 10, nagmakaawa siya sa kanya na huwag silang palayasin. Tingnan niyo po sabi, huwag silang palayasin sa lupain. Kasi marami nga ho sila, hindi lang isa Noon ay may isang malaking kawan, so marami, no? Maraming baboy dito. Kawan ng mga bagboy na nanginginain sa labis o sa libis ng bundok. Nakiusap sila sa kanya, papuntahin mo kami sa mga baboy upang kami ay makapasok sa kanila. So hindi sila pumasok sa tao na, no? Aalis na sila. Sila po ay papasok at nakiusap itong lalaking ito na itong mga masasamang espiritu na ito, na sa baboy sila papasukin. At sa verse 13, at sila'y kanyang pinahintulutan. So meron naman palang go signal Ang mga masamang espiritu ay lumabas at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ng may bilang ng mga 2,000
Oh, grabe 2,000 ay bumulusok sa matarik na bangin patungong dagat at nalunod sila sa dagat. Sabi ko nga, kung tayo po ay kumakain ng baboy, baka isa yun sa napuntahan ng masamang espiritu. Kaya mainam na bago tayo kumain, nagpe-pray muna tayo. Baka mamaya yung baboy na kinakain natin, yung masamang espiritu doon pumunta. No? Mainam tayo po yung patuloy na manalangin. Minsan nakakalungkot no? Dahil sa gutom mo natin, hindi na tayo nakakapag-pray bago kumain. Kasi gutom na eh. Maalala na lang pag nabilao ka, hindi pala ako nakapag-pray. Amen po ba? Andiyan pa ho tayo. Tuloy ho natin. Ano pa ho? Ang ministry ng ating Panginoon. So, ang mga himala. So, hindi po ba tayo po ay isang katibayan na himala ng ating Panginoon? Na tayo po ay buhay pa sa mga oras na ito? Di ba? Sige po, next slide po. So dito, ginawa ng Panginoong Hesus yung tubig na alak. So natatandaan niyo ba na ito yung kauna-unahang himala? Miracle na ginawa ng ating Panginoon sa kasalan sa Kana? Ito ho yung unang-una na himala na ginawa ng ating Panginoon. Nung gawin niyang alak ang tubig. No ho? Next po. Sabi po dito sa Juan chapter 2 verse 8 and 9, pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. So alam naman natin si Lord nagmimilagro. Alam naman natin si Lord naghihimala. Amen. No? At salamat sa Lord, isa tayo. Sa ginawa niya ng himala, sa papaanong paraan, tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Hindi natin naranasan ang mabilanggo sa jail. Hindi niya inalaw yon. Kasi mabuti si Lord sa atin. Samantalang iba, sa jail pa nakakilala. No? At salamat sa Panginoon, tayo ang gagamitin ni Lord papuntang jail para sila ay bahaginan ng salita ng Panginoon. At sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Next po. So dito, muling binuhay ang anak ng isang byuda. So imagine po natin, no? Binuhay. So ibig sabihin, patay na. Ganon kahimala at ganon kumilos si Lord sa mga tao na may pananampalataya. Next po. Dito sa Lucas chapter 7, verse 11, sabi dito, pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na, dala ng mga tao patungo sa libingan. So ililibing na itong lalaking ito, napatay na. Ito ay kaisa isang anak na lalaki ng isang byuda. So kung kayo po yung byuda dito, at meron kayong kaisa isang anak na namatay, siyempre magpipigati tayo, malulungkot tayo. Pero kaya, buhayin ni Lord yung anak natin, yung kaisa-isang anak ho natin, na matagal ho nating pinag-pray at ibinigay sa atin ni Lord. No, kaso namatay. Grabe, yung damdamin natin. Ang tagal mong pinag-pray, binigyan ka ni Lord ng anak, kaisa-isang anak, uniko iho, tapos mamamatay. Tapos bubuhayin ni Lord. Ano ang mararamdaman ho natin? Purihin ang Panginoon. Ano po ang sabi po dito? Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Siguro mabait itong lalaking to. Siguro mabait itong byudang to. No. Sabi dyan, napakaraming tao ang nakipaglibing.
Nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina ng namatay, kaya sinabi niya, rito, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Nilapitan niya at tinipo ang kabaong at tumigil ang mga may pasan nito. Sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Bumangon ang patay at nagsalita. Nawa patuloy pong nating maranasan ang kahabagan, ang milagro at kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Kung ito po, naniniwala ho tayo, ito'y nakasulat sa Biblia at pinapatunayan ng Biblia na ang Panginoong Hesus ay bumubuhay ng patay. Kung meron man ho tayo mga problema, kayang-kayang solusyonan ng ating Panginoon. At siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Hindi ko na ho kayo tatanungin kung sino may problema. Lahat ho tayo may problema. Pero naniniwala ho ba tayo na sa ating paglapit sa ating Diyos, sa ating Panginoon, siya po ay may katugunan ayon sa kanyang plano at hindi po sa ating plano? At ang panghuli, ang great na ministry ng ating Panginoon ay tayo ay kanyang iniligtas. Hindi po, next slide po. Dito po sa Pilipos chapter 2 verse 6 to 8, kahit na nasa kanyang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Lord sa umagang ito. Salamat sa Lord sa kanyang mensahe. Na sana po dalhin ho natin to na may bigat sa ating po mga puso na hindi lamang basta ministry itong ating ginagawa, kundi gawin ho natin to ng may pag-ibig. Hindi basta-basta ministry po ito. It's divine ministry na ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. At nawa sa umaga pong ito, yamang ang bawat isa po sa atin ay pinagkalooban ng tanging kaloob. Nawa, ito ay patuloy po nating magamit. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Tayo po yung manalangin sa Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mensahe. Salamat po, O Diyos, sa mga ministry na ito na pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. It's a divine ministry. It's a divine calling sa buhay po namin na maglingkod sa tunay na Diyos. Maraming salamat. Pinagkatiwalaan niyo po kami, Panginoon, sa ministering ito, Panginoon. At hindi po namin kayo bibiguin, O Diyos, sa pagkatawag niyo po sa amin. Sa pagtitiwala niyo po sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matatag, O Diyos, sa buhay na ito, sa aming pong buhay pananampalataya. Meron kayong purpose, Panginoon, kung bakit niyo po ibinigay, inilagay sa aming pong mga balikat, O Diyos, ang mga ministeryong ito, Panginoon. Dahil pinagkakatiwalaan niyo po kami. At Lord, salamat po sa pagtitiwalang iyan, Panginoon. At patuloy po naming dalangin, Panginoon, na wag po naming sirain ang pagtitiwala niyo po sa amin, Panginoon. Sa pinagkatiwala niyo po sa aming ministeryo, Panginoon, O Diyos. It's a privilege
na kami po ay makapaglingkod sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos, sa Panginoon ng mga Panginoon. Sa great privilege, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagtitiwalang iyan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatiling tapat, Panginoon. Hallelujah, sa pinagkatiwala niyo po sa amin. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Lord God, patuloy kayong mangusap, Panginoon, sa bawat isa, sa natitirang oras ng gawain pong ito. Nawa, Panginoon, nabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang kaluwalhatian, sa iyo po ang pagdakila at pasasalamat. Ito po ang aming pong panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ayan, purihin po ang Panginoon at muli dadako po tayo